Another day mga kamanok, nandito na naman tayo sa segment natin na tanong mo, sagot ko. So ito po yung tanong ni Sir. Hello po Sir, baka po pwede nyong gawan ng video para ma-educate po kami sa mga gustong pasukin ng pagsisirama at gustong mag-start ng mga pure breed. Kung ano po ang meaning ng YMG, MG, SIAC, BHR, Tutubi at iba pa. And kung magkano po yung mga price range nila. Thank you po, sana po mapansin. Ito na po, napansin ko na po. Hindi, joke lang po. Siyempre, bago po tayo magbigay ng konting kaalaman sa kanyang tanong ay, siyempre, mag-intro muna ako ng saglit. Let's go! Joe Jansurama! Kung balak mong pumasok sa mundo ng pagsisirama, narito ang gabay at mahalagang tip para maging matagumpay ang iyong pagsisirama. Ang numero 1 dyan, yung pagpili ng magandang lahi o yung quality over quantity. Huwag na huwag magmamadali sa pagbili. Sa sirama, napakahalaga ng genetiko dahil dito nakasalala yung kanilang tindig at yung ganda. Sa classification nila, may iba't ibang sukat ang sirama. May Class A, B at C. Ang Class A ang pinakamaliit at madalas na pinakagusto ng mga breeders at madalas na tinatawag din na micro. Ngunit, mas sensitibo ito na alagaan. Sa tindig naman o yung postura nila, kung maaari, kung may budget ka naman, maghanap ka ng sirama na natural na naka chest out, tail up. Ang ibig sabihin po, ang dibdib ay nakalabas ng husto at ang buntot ay halos dumikit na sa likod ng ulo. Sa kilos naman po, piliin ang aktibo, alerto at hindi duwag sa tao. Kung yung number 1 po ay yung pagpili ng magandang lahi, ang number 2 naman ay yung kulungan at paligid. Dapat malinis at ligtas. Dahil nga maliit sila, mas lapitin o delikado sila sa mga predators o sa mga masamang panahon kumpara sa mga karaniwang manok. Ano ba ang dapat isaalang-alang natin dyan? Siyempre, yung sukat ng kulungan. Hindi kailangan ng sobrang laki ang space. Ang 2x2 by feet na kulungan ay sapat na para sa isang pares. Basta well ventilated. Ang susunod, yung protection sa predators. Siguraduhin po nating pusa-proof, daga-proof at ahas-proof ang kanilang kulungan. Ang ating mga munting sirama ay madaling madali ng mga ito. At ang susunod po yung lamesa o table o yung training area. Kung plano mong isali sa contest balang araw ang iyong mga alaga, ay syempre dapat nagsasanay o tinitrain mo na sila habang maaga. So tapos na po tayo sa number 2, yung kulungan o paligid. At dumako na po tayo sa number 3, tamang pagpapakain at nutrisyon. Maliit lang po ang tiyan ng sirama. Kaya mahalagang nutrient dense ang bawat natutukan nila. Sa pagpili po ng feeds, gumamit po tayo ng chick booster o yung mga starter feeds na pinakamaliit ang butil dahil mabilis silang mabulunan sa malaking mga pellets. Kasunod ng feeds, protein at calcium. Magbigay ng dagdag protina tulad ng mga milling grains o yung mga dried mealworms para sa magandang timbang at feathers. At calcium para sa mga nangingitlog na inahin. At kung nasa breeding po ang mga inahin, sabayan mo ng painom ng Egg 1000. At sa hapon naman ay Vitamin Pro powder para siguradong malusog ang iyong mga itlog. Ang susunod po, malinis na tubig. Palitan ng tubig araw-araw. Maaaring maglagay ng vitaminang powder na may mga multivitamins, electrolytes sa tubig na 2 to 3 beses sa isang linggo para pampalakas ng resistensya. Tapos na po tayo sa number 3, pagpapakain sa nutrisyon. Number 4 naman po tayo, grooming at maintenance. Ang ganda ng sirama ay nakikita sa kanyang balahibo at kalinisan. So, ang unang-unang dapat natin ginagawa ay pagpapaligo. Paliguan sila ng shampoo na angkop sa kanila. Tulad ng Triple X shampoo na sureball na tanggal ang external parasites ng ating mga alagang manok. At magpaligo bago ang araw ng contest o show kung sakali man na balak mong isali sa show ang iyong alaga. Siguraduhin po nating patuyuing mabuti gamit ang mga blower para hindi sila lamigin. Pero kung mainit naman yung pwestuhan nila ay o bilad naman sa araw, ay mas okay po yun, makakatipid po tayo sa kuryente. Pagkatapos naman po ng pagpapaligo, dumako tayo sa trim at nail care. So gupitin natin yung sobrang habang kuko at tuka kapag kinakailangan upang hindi sila mahirapan maglakad o kumain. At pagkatapos ng trim at nail care, syempre kuto at parasite control. So maglagay po tayo ng mga anti-mite powder sa kulungan at siguraduhin nating tuyo ang sahig para iwas sa mga fungal infection. At dahil tapos na po tayo sa number 4, yung grooming and maintenance, dumako naman po tayo sa number 5, ang table training para sa mga gustong mag-contest o sumali sa mga show.
Ang natatanging mga sirama ay ang kanilang kakayahan na mag-pose sa ibabaw ng lamesa. Ano ba yung mga simpleng paraan para mahanda natin sa show ang ating mga alagang sirama? Siyempre, unang-una dyan, dapat masanay siya sa mga tao. Hawakan sila araw-araw mula sa pagiging sisiw pa lang hanggang sa lumaki ito para maging maamo. Ang susunod naman po dyan, table time. So, ilagay po natin yung sirama sa ibabaw ng lamesa. Sa kahit at least 5 hanggang 10 na minuto araw-araw. At sabayan na din po natin ang paghimas sa kanilang dibdib at buntot para masanay silang mag-pose. At ang susunod po, music at ingay. Magpatugtog ng musika o ilagay sa mataong lugar para hindi sila magulat kapag nasa tunay na kompetisyon na may maraming audience. At tapos na po tayo sa panlima, yung table training. So, ang pang-anim po, pangingitlog at breeding. Ang pagpaparami ng sirama ay may kaunting hamon dahil sa kanilang sukat. Bakit nga ba? Siyempre, ang una dyan, bababang hatch rate. Mas mababa po ang hatchability ng itlog na sirama kumpara sa mga karaniwang manok. Dahil maliit ang inahing sirama, minsan ay nakakabasag sila ng kanila sariling itlog. Maraming breeders din po ang gumagamit ng incubator o kaya yung tinatawag na yaya. Yung mga sitter na mga inahin tulad ng mga native na manok o silkies o iba pa. At dumako naman po tayo sa katanungan ni Sir kung ano daw ba meaning ng YMG, MG, Siak, BHR at tutubi. So sa aking konting nalalaman, ang YMG po ay yellow machine gun. Ang MG, syempre, I think machine gun. Ang BHR ay baro din. Ang shock ay depende kung pure shock ba o shock line. Ganun, iba kasi talaga. Ang tutubi line naman po ay not sure kung kanino talaga. Pero ang alam ko kay Idol Maparas line, halos lahat hawak niya ay tutubi line. Mas okay, doon po tayo magtanong sa mas nakakaalam. At mas nakakaalam po niya ay yung mga nag-create ng linyada na iyan. At mas okay po kung doon tayo mismo sa nag-create ng linyada na yan magtanong. At doon sa katanungan mo kung magkano ba yung mga price range niyan. So, kailangan pag nagsirama ka, kailangan makapal ang wallet mo. O may laman yung bulsa mo. Kahit anong linyada yan o bloodline, depende yan sa breeders kung magkano niya pepresyohan yung alaga niya. Pero kung ako ang tatanungin, kung magkano dapat ang hawak mong budget sa mga ganyang bloodline, siguro at least 10k up meron kang budget. So, kung isipin mo, ang liit-liit na manok pero ang presyo malaki. Daig pa minsan yung malalaking breed ng manok. So, yun po, ang presyo ay depende pa rin po sa breeders. So, sana po nasagot ko po ang katanungan nyo, sir. So, kahit parado ilok ko, ay pinilit ko pong masagot ang iyong katanungan. So, yun lang po. Happy breeding po.